Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. And don't forget to share this beneficial knowledge. Okay, our next question coming from Miss or Sister Mardia Marato, one of our students in Hula Academy. Okay, and she said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako tungkol sa pagbebenta ng mga lumang barya o old coins. Halimbawa, mga coins noong 2005 o 2006 tulad ng 5 pesos, 10 pesos at iba pa na ibinebenta sa mas mataas na halaga. Halimbawa, mula sa face value nito ay nagiging 500 o higit pa dahil ito ay collectible items. Ang ganitong uri po ba ng bentahan ay kabilang sa riba o usury o ito ay pinahihintulutan dahil itinuturing na collectible o may added value na? Jazakallahu khairan po. Okay, that was interesting question by the way. So let's talk about it. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Mardia Marato, shout out sa iyo. I think nasa Riyadh pa po kayo, no? Barakallahu fiki sa iyong katanungan at naway dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagkaunawa sa mga usaping pangkalakalan sa Islam. Kaya naman, halal ba ang pagbebenta ng mga lumang barya o collectible coins sa mas mataas na halaga? Ito ba ay riba? So ang iyong tanong, sister, ay napakainam sapagkat maraming nalilito sa usaping ito. Lalo na kapag ang isang lumang barya ay may face value na 1 pesos, 5 pesos o 10 pesos ay naibebenta sa halagang daan-daan o libu-libong peso dahil sa pagiging collectible nito. Meron tayong pangunahing prinsipyo na kung saan sinasabi sa Sharia ang riba ay sa palitan ng pera. Mayroong kaida na kasaad sa hadith, no? Yung riba sa palitan ng pera. Kaya kailangan same value, no? Ito ay nakasaad sa hadith ng Prophet sallam na sinabi, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bimithlin yadan biyadin." Rawahu Muslim. Ang ginto kapalit ng ginto at pilak kapalit ng pilak ay dapat magkapareho ang halaga at ang agarang magkapalitan. O kaya sabi nating hand to hand. So mula rito ay itinatag ng mga fuqaha, ng mga jurists, ang batas ng sarf, ang batas ng currency exchange. Okay. So kailan nagiging riba? Halimbawa, 100 pesos kapalit ng 120 cash. 500 pesos kapalit ng 700 cash. So kung parehong pera lamang ang ipinagpapalit at walang ibang dahilan, ito ay maaaring pumasok sa riba al-fadl. Okay? Ngunit, iba ang hatol ng collectible coins. Kapag ang isang barya ay hindi na binibili dahil sa face value nito, kundi dahil sa pagiging antique, rarity, ibig sabihin rarity yung pagiging rare niya, o kaya historical significance or collector's demand or minting error, o di naman kaya ay commemorative value, ang barya ay hindi na tinitingnan bilang ordinaryong salapi lamang, kundi bilang sila. Ibig sabihin ng sila, ito yung commodity or collectible item. Okay? Yun na yung pagtingin sa ganitong uri ng mga collectible coins. Halimbawa, ang isang lumang 5 pesos coin na ibinebenta ngayon sa 500 pesos ay hindi binibili dahil sa 5 pesong halaga nito. Sa halip, binibili ito dahil bihira na ito, may historical value na o kay may collector's value. Kaya ang binabayaran ay hindi ang 5 pesos currency value, kundi ang pagiging collectible nito. Okay? Katulad ng mga halimbawa ng mga fuqaha, binanggit ng mga scholar na ang mga lumang salapi, bihirang barya o kaya ay antigong salapi at mga bagay na may pambihirang halaga ay maaaring lumabas mula sa karaniwang batas ng sarf o at mapasailalim ito sa ordinaryong bintahan. Yan ang tawag sa Arabic o business, financial transaction na baya sa Arabic term. Kapag ang layunin ay ang collectible value at hindi ang monetary exchange, hindi ito itinuturing na riba. Ngunit may ilang kondisyon. Okay?
So, pinapayagan kung totoong collectible ang item, no? Talagang totoo siya na talagang collectible item nga. Walang panlilinlang na nangyayari. Then, totoo ang rarity o collector value o kaya malinaw ang presyo at kasunduan. Hindi naman pinapayagan kung peking claim lamang na rare coin, panluloko sa mamimili, artificial na pagpapataas ang presyo sa pamamagitan ng paninilang o di naman kaya ang transaction ay talagang palitan lamang ng pera sa pera upang makakuha ng dagdag na halaga. So pag ganyan ay hindi na pinapayagan sa Sharia. So bilang pangkalahatang batayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba sa Suratul Baqarah. Pinahintulutan ng Allah ang kalakalan at ipinagbawal niya ang riba. So ang collectible item trade ay karaniwang pumapasok sa bay' o kalakalan o business at hindi sa riba, hindi sa usury. Kung ang binibili talaga ay ang collector's value nito. Nino? So sister, hopefully ay meron tayong natutunan ha. So bilang buo sa mga nabanggit natin, so lumang coin na ibinibenta dahil collectible o rare item, ang hatol dito pinapayagan. Coin na may historical o numismatic value, ito pinapayagan. Bintahan ng 5 pesos coin sa 500 pesos dahil collector's demand. So pinapayagan sa prinsipyo. Palitan lamang ng pera sa pera upang makakuha ng dagdag na halaga. Ito ay maaaring pumasok sa riba. May kasamang pandaraya o maling pang-aangkin ng rarity. Ito ay tinatawag na haram. So ang mahalagang tanong ay, binibili ba ang coin dahil pera ito o dahil collectible item ito? So dapat yun yung magiging tanong. No, tanungin mo yan, ano ba ang transaction dito? Ito ba ay dahil sa tinatawag na dahil pera ito o kay collectible item ito? Okay? So kung ang dahilan ng mataas na presyo ay ang pagiging collectible o historical o bihira nito, ang mas malakas na opinion ng mga contemporary scholars na ito ay pinahihintulutang bentahan at hindi kabilang sa riba. Subalit kung ito ay simpleng palitan lamang ng salapi para sa mas malaking salapi ng parehong uri ng walang lehitimong dahilan, doon pumapasok ang pagbabawal ng riba. So hopefully meron tayong tutunan inshallah. So wallahu a'lam bisawab. Don't forget to share this kumbaga beneficial knowledge mga kapatid. So subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.